Sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, "Tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod. Ang bayan kong hinirang, binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba." Ang salita ng Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan, purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo at maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Kung ang poon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang poon ay siyang hari sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nalikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan ng Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman naming kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwi sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis," at siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar
at sa Diyos ang sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong blessed morning sa inyo pong lahat ngayong pong umaga. Napakaganda ng ebanghelyo natin para to consider two things. One, being a good Christian. Second, being a good citizen. And I always believe, lalo na base dito sa ebanghelyo natin ngayong umaga, that these two are so connected with each other. Not separated, but these two are connected. To become a good citizen, we must become first a good Christian. And I believe that being a good Christian is seen when we are becoming a good citizen. Tinanong si Lord kung dapat bang magbayad ng buwis. At ito pinakita ni Lord na the reality of becoming or being a good citizen, hindi pwedeng i-separate sa pagiging tunay na sumusunod sa Kanya. Ang kanyang term, give to God what is God's, and give to Caesar what is Caesar's. Pinakikita lang niya na mayroong sadyang lugar ang bawat isang bagay sa mundong ito. Pero hindi ibig sabihin ito magkahiwalay naman ito. So, ibig sabihin din in our lives as Christians, kung tayo nga ay tunay na people of faith, we must always believe that if we are good Christians, we need to become good citizens. Ganda nga nung ginamit ditong parang example, yung pagbabayad ng taxes. Taxes, we need to pay them because it is for common good. Pero do not forget also that to become good Christians, the foundations are the values of being a good Christian. In fact, ibig sabihin yan, we cannot be contented with what is nangyayari even if ang tingin natin ay ganun na kasi ang kalakaran. No. If we are good Christians, we need to become good citizens. And this applies to all level ng ating pagiging mamamayan. From respecting rules of traffic, from paying our taxes, from being siguro more disciplined in everything we do as Filipinos, as citizens. So all of this based on the values of the kingdom. And remember, when we put ourselves into that reality, ang pinagpapatungan, the foundation of our faith, of our being good Christians is love. So, love for country, love for our neighbor. Kasi nga, yun yung target supposedly ng common good. And hopefully, we all really learn to be like that sa ating buhay. That an expression of our being good Christians is our being good citizens. And of course, if we are good citizens, then pinakikita natin, we truly are good Christians. Okay po? So, siyempre po, with this in mind, do not forget, always be blessed and be a blessing.